Hello mga ka-DJ, eto na naman tayo. Meron na naman tayong electrical tipid tips. At eto, tuturuan ko nga pala kayo kung paano gumawa ng elbow. Gamit ang PVC na 1/2. Ito tipid tips na naman para nga pala ito sa inyo mga ka-DJ electrical. Kasi sa ito pagka gantong may mga scrap kayong PVC, pwede nyo na itong gamitin pang elbow. Kasi kung bibili pa kayo ng mga elbow na galing sa hardware, kung bibili pa kayo, ganito ang itsura nya. Merong gantong klaseng elbow at meron naman siyang long elbow. Ito ibibili pa kayo, magkano na rin ang isang piraso nito is 5 piso ata o 10 piso. Kung may ganito naman kayong materyales, pwede na lang kayo ang gumawa. Nga pala, bago ko pagpatuloy itong video na to, kung bago ka lang sa aking video, pwede mo i-subscribe ang aking YouTube channel. Pwede mo rin akong i-follow sa aking page, sa aking FB. Sa aking YouTube channel is DJ Electrical TV at sa aking FB is Aljon De Los Santos. So ngayon, tara, umpisa natin kung paano gumawa ng elbow para sa materials. Ngayon ito isasabihin nga pala sa inyo kung ano yung mga materials na kailangan. Ito, kailangan natin ng scrap na PVC de media. At syempre hindi mawawala ang ating pang-init. At syempre maghanda kayo ng basahan na basa. At syempre pag tayo mag-e-elbow, kailangan natin ng magandang pag-e-elbowhan. Kung meron kayong mga tiles o kaya sa tingin nyo eskwalado na ang pader, pwede nyo gawin yun. Ngayon panoorin nyo kung paano tayo mag-elbow at paano natin siya ma-e-elbow. Tara! So ngayon meron nga pala tayo ditong ito na, yung PVC de media, pang-init, basahan, at meron tayo ditong tiles. Itong tiles ay eskwalado na to. Eskwalado na po siya. Ayan, eskwalado. Ito gagamitin natin pang eskwala mamaya para tayo makagawa ng elbow. So ayan. Ngayon, pagka gagawa kayo ng gantong elbow, ang kailangan nyong initin itong parte na to. Itong parte na to. Kailangan siyang initin para hindi siya makuping. Tara, umpisa na natin to. So ayan, himala, nagbukas na ang ating pang-init. At ito, pag mag-iinit kayo ng gantong PVC, ang kailangan nyo is dahan-dahan lang. At syempre, i-wave mo siya ng ganyan para hindi ito masunog. Kasi pag pinukos mo dito, maaari itong masunog itong PVC na to. At maaari na siyang makuping, pangit na ang kalalabasan. Ngayon ito, kailangan natin siyang i-wave ng ganyan para may elbow natin siya ng maayos. Dahan-dahan lang, hindi naman kailangang biglaan ng pag-init. Basta mainitan lang siya para hindi siya makuping. Asa natin to. Sa pag-iinit ng ganito kailangan nyo rin pakiramdaman. Mamaya malambot na pala ang ating tubo hindi nyo pa na mamalayan. Masobrahan siya sa pag-init. So ayan, katulad yan, medyo nakukurve na natin siya ng konti. At syempre, huwag nyo siyang ipopokus para hindi masunog. Laging tatandaan. Isasama ko nga pala kung paano natin siya mamaya. Pag na-elbow na natin to, ituturo ko naman sa inyo kung paano maggawa ng hub o ng pinakadugtungan para sa PVC. At ito, medyo malambot na siya. Yung iba kasi pag nag-iinit ng ganito galit na galit at naipo-focus nila. Ngayon ito, kailangan natin siyang i-elbow. Tinan nyo lang siyang konti para kahit paano maganda naman. Ganyan lang. So
ayan, simple-simple. Meron na tayong elbow. Instant, meron na tayong agad elbow. Hindi na natin kailangan pang bumili. Ito tipid tips. Inulit ko, para nga pala to sa mga baguhan lang. At hindi ito para sa mga masyado ng mga galing at mga sobrang galing. So ito para lang sa mga baguhan na gustong matuto kung paano mag-elbow. O diba? Na hindi na natin kailangan bumili ng ganito. Iba kasi bumibili na lang kasi tinatamad o hindi marunong gumawa ng gantong klaseng elbow. So ayan, para po sa inyo to, para kahit paano meron na kayong idea kung paano gumawa ng elbow at hindi na kailangan bumili ng ganito. Syempre tipid na yan para sa materials. At syempre ngayon pala ituturo ko na rin sa inyo kung paano gumawa ng hub, kung paano maidugtong dito yung ating isusunod na tubo. Kasi pagka ganyan, oh, 'di ba? Hindi mo siya may ano. Ngayon putulan lang natin siya ng konti. Yan. Nga pala, kung kayo mag-hub, mas mainam sana kung meron kayong ganto, yung tinatawag na PPR. Kung wala naman kayong ganto, pwede rin naman to pumutol na lang kayo sa tubo. Kaso nga lang, masyadong malaki ang advantage nito nang naka-PPR ka. Kasi ito, pagka kadalasan ginamit mo siya ng panghab, lumiliit yung gantong dulo niya. Lumiliit kasi naiinitan. Ayan, lumiliit yung ganto niya. Hindi katulad ng ganto, ng PPR na ganto. Pag ginamit mo siyang panghab, hindi siya nadidisaform. So ayan, para mapagdugtong natin yan, gagawa tayo ng hub. Ito, samahan nyo ko. Ito nga pala, paggagawa ng hub, ang kailangan mo namang initin dyan ay ito. Pag gagawa kayo ng hub, kailangan nyo initin ito na mabuti, itong area na to. At saka ito, sa mga baguhan, sa pagkakalam ko, hindi nyo ito mape-perfect, pero pag tinry nyo ng tinry at sinubukan nyo ng sinubukan, ito makukuha nyo rin ng tama at kung paano siya gawin. Siyempre, kailangan pag nag-iinit kayo, huwag nyo pa rin siyang ipo-focus para hindi naman masunog yung ating gagawing hub at maganda pa rin siya tignan. Huwag nyo rin masyadong mamadaliin kasi hindi maganda minsan ang kinalalabasan. Ayan. Ngayon, pagka ganyan, tatansyahin nyo. Pag alam nyo medyo malambot na, ganyan-ganyan, hindi na masyadong init yan. Pag medyo malambot na, pwede na. Pero pagka alam nyo medyo matigas pa, is initin nyo pa ulit. Para maging maayos naman ang pagkakahang. Itapos ko na yan. Ayan. Kagantong alam nyo pwede na. Pwede na. Pag alam nyo medyo malambot na, tigil na sa pag-iinit. At tayo mag-hub na para maidugtong. Ito yung sa PVC sinasabi ko kung wala kayong PPR. Pwede rin naman to. Iikot nyo lang siyang ganyan. Diba? Okay. Meron ka ng instant hub. Kasi pag ito ang ginamit nyo, kailangan nyo pa siyang i-wave ng ganyan. Kasi pag pinagtagal nyo, madidisaform to. Ayan o. Kaya kailangan nyo siyang baliktarin. O, diba? Hindi katulad itong PPR na pag ito ang ginamit nyo, kahit ibabad nyo siya, hindi iyan nadidisaform basta-basta sa init at basain nyo. So, ayan. Instant, meron na tayong tinatawag na hub. Itong hub na to ginagamit iyan para may dugtong ang bawat tubo na gusto nyo idugtong. Oh, di ba? At ito sa ginawa nating end-bell. So, di ba ito yung ginawa nating end-bell nung sa isang video natin kung paano gawin yung end-bell. So, ngayon ito naman yun. Dito mo na siya, pwede mo siya idugtong dito. So, ayan. Ayan, instant. Nakakonect na ang iyong tubo at yung utility at saka yung end-bell. So ayan. So kung wala ka namang end-bell,
pwede mo naman yung kabilang dulo. Ito. Pwede naman tong kabilang dulo. Doon sa binili mo, kung bibili ka ng connector na ganito, ayan. Kailangan mo siya nakaganyan. So ayan, instant nakakonect na ang utility mo. Yung Inbel nakakonect na rin. At saka instant meron na tayong elbow. So ayan, ito PVC elbow, di media po, di media. Okay. Alright. Muli, ito, natapos na naman ang ating video na to. At muli, huwag kalimutan i-like ang ating video na to. I-subscribe na tayo sa ating YouTube channel at i-follow tayo sa ating Facebook at sa ating Facebook page. Yun lang po muli. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa walang sawang suporta. Yun lang po, tipid tips, DJ Electrical. Bye-bye.